Magandang araw po and mega love shout out sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok na Mundo. Ito na naman po si Kapitana Nihays ang magbibigay na naman ng reaksyon tungkol dito sa isa sa napakagandang kwento ng buhay na naman na talagang nakapagbibigay inspirasyon sa lahat ng mga nanonood dito po sa Kalingap community at dito po sa vlog ni Kalingap Rab. Ayan. So, bago po ang lahat, ayan, gusto ko munang batiin ng magandang araw at mega love shoutout sa tatay at founder ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs at syempre po kay Kalingap Rab at sa buong Kalingap partners, vloggers, at charity vloggers, sa mga scouters at sa mga kapwa ko reactor. Ayan, reactors. Ayan. So, ngayong araw po, isa na namang napakagandang kwento ng buhay ang bibigyan natin ng reaction at alam ko po at sigurado ako na ito ay makapagbibigay inspirasyon sa lahat ng mga manonood, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Ito po ang kwento ng buhay ni Eden. Ayan, si Eden po ay 17 years old at sa kasalukuyan, siya po ay nasa grade 12. At itong si Eden po ay tinaguriang Maruya Girl dahil pinagsasabay po niya ang kanyang pag-aaral at pagtitinda ng Maruya. Minsan daw po ay nagtitinda din ng manok at saka meron siyang bread roll. Ayan. So, isang napakagandang kwento ng buhay dahil po dito mo makikita na talagang may mga bata or may mga kabataan talaga ngayon na talagang pursigido mag-aral sa kabila po ng kahirapan sa buhay. At ito pong si Eden ay pangarap niyang magiging isang architecture. Yung pinagkukunan niya ng inspirasyon at pinaghuhugutan ay itong kanilang sitwasyon sa buhay ngayon. Kaya daw niya gusto maging architecture, ayan, maging architect dahil gusto po niyang magkaroon ng sariling bahay. Dahil sa ngayon po, wala silang sariling bahay at wala silang sariling lupa at nakikitira po sila doon sa bahay ng lola nila. At sabi nga niya, hindi rin nila magalaw-galaw or maipagawa yung mga sirang-sirang part doon dahil nakikitira lang po sila at talagang kulang po sila sa pinansyal. So nakita natin doon ang sitwasyon ng tinitirhan nila ni Erin at sobrang nakakaawa po talaga na masasabi mong hindi sila talaga namumuhay ng normal na may masasabi mo, alam mo minsan kasi kahit maliit lang yung bahay natin, kung talagang masasabi nating nasa tamang lagayan yung mga iba't ibang mga gamit, talagang masasabi mong makapagpahinga ka ng maayos. Pero dito po sa kalagayan nila ni Eden, makita po natin yung sitwasyon na talagang nagtitiis po talaga sila, no? Nagtitiis, nagtsatsaga para lang po maipagpatuloy yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So si Eden po ay sobrang napakasipag na bata at sabi nga po niya is talagang kaya niya pinagsasabay yung pagiging kaya niya ginagawa ang magiging working student or pinagsasabay yung trabaho sa pag-aaral dahil alam po niya yung hirap ng kanyang magulang at alam po niya yung hirap nila sa buhay at kahit papaano po ay makatulong sa kanyang mga magulang at hindi raw po hindi po siya makakabigat sa kanyang mga magulang, di ba? At si Eden po ay matalinong bata. Nung grade 11 ay honor students daw po siya sa kabila ng hirap sa buhay na minsan pag nag-aaral siya wala na po siyang baon kundi pamasahe lang dahil medyo malayo-layo din po yung pinapasukan niya doon sa bahay nila, mga 2 kilometro din. So tinitiis na walang baon para lang magipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral. Pero bago po ang lahat, ayan, bago ko makalimutan, ito po palang si Eden na na-scout ni Kuya Andy Kayakap. Ang napakasipag na si Kuya Andy. Alam nyo yung si Joy, si Diwata, si Kuya Andy din po naka-scout noon sa kanila ni Dara. So si Kuya Andy, kahit po wala siya masyadong sponsors, wala po siya masyadong kinikita na malaki sa kanyang YouTube ay talagang ginagawa niya yung kanyang makakaya. Sa katunayan, nung time na na-scout niya itong si Eden ay hindi po ito nakapasok dahil meron pa pong mga balance na babayarin sa eskwelahan, sa school. So, meron siyang utang na 300 daw doon sa school kaya hindi nakapasok. Kaya itong si Kuya Andy to the rescue, binigyan niya ito ng 500 pesos para mabayaran at magkaroon din ng konting allowance. So, ayan po, wag po natin kalimutan na
subscribe po si Kuya Andy Kayaka Vlogs. Ayan, ang napakasipag na scouter. At talaga namang may budget o wala, ay talagang go, go, go lang yung paglingap para sa mga mahihirap. At ito nga po ngayon is talagang ni-refer niya kay Kalinga Prab itong si Eden dahil nakitaan niya talaga si Eden ng potential na talagang masipag mag-aral at kailangan may pagpatuloy yung kanyang pangarap, no, na magiging isang architect. Ayan, nahirapan ako magbigas ng ano ba yun? Bakit nahirapan ako magbigas ng architecture? Ayan. So, ayan po, no? Ako mula talaga nung na-scout ni Kuya Andy itong si Joy, nasundan ko na po talaga yung kanyang vlog dahil sobrang nakaka-inspired po. Ayan. Itong mga ganitong klaseng content, ang talagang gustong-gusto kong bigyan ng reaction kasi parang hindi na ako nag-iisip kung ano yung sasabihin ko. Mapanood ko lang yung video, talagang intact na yung memory ko kung ano yung sasabihin ko kasi nga po relate ako sa mga ganitong klaseng buhay. So, ayan nga po, no? Sobrang napaka-down to earth ni Eden at talagang ang kanyang talagang mindset o kanyang talagang isip is para makatulong sa magulang at makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Ginagawa niya yung inspirasyon, yung kahirapan sa buhay, ginagawa niyang motivation para go, 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 tuloy-tuloy lang sa pangarap, tuloy-tuloy lang sa buhay, no? Hindi hadlang sa kanya yung kahirapan at hindi rin siya nahihiya kung anong klaseng trabaho ang meron siya ngayon. Ang kanya, importante sa kanya is makapagtapos sa pag-aaral at may pagpatuloy niya yung kanyang pangarap. Ayan po, no? So, ayun nga, no, tinanong siya ni Kalinga Prab na pag meron pong mga sponsors na magbibigay ng pagmamahal, ano daw po ba yung unang pipiliin ni Eden na tulong? So, sinabi nga po ni Eden na kailangan muna niyang assistance para po sa kanyang pag-aaral. So, dito mo talaga makita na priority talaga ni Eden yung makapagtapos kasi syempre, kaya naman niyang ipagawa yung bahay nila balang araw pag meron na po siyang natapos na kurso. Ayan po. So, ayan, abangan po natin yan, no? Napakagandang kwento po ito ng buhay na talagang nakapagbibigay inspirasyon po sa mga manonood, lalong-lalo na po dito sa mga kabataan na kagaya ni Eden, na talagang kung meron po kayong pangarap, hindi po hadlang ang kahirapan at hindi po hadlang ang anumang mga kakulangan kung talagang meron kang determinasyon. Diskarte lang po, sabi nga ni Eden, time management at diskarte lang po ang kailangan para matupad mo yung mga pangarap mo, di ba? So, ayan po, alam ko marami po ang magbibigay ng pagmamahal dito kay Eden dahil napakaganda po ng kanyang kwento ng buhay at saka makikita mo naman talaga na very deserving po ni Eden na tulungan. Ang pinakamaganda po dito nga abangan natin ay kung makakapasok ba si Eden sa Kalingap Girls, ayan. Sa Kalingap Angel pala, 'di ba? Kasi parang sabi ko nga nung unang ano ko, sabi ko nga doon sa mga naging reaction ko, yung mga tinutulungan po ni Kalinga Prab ay talagang deserving po. Bukod sa mga matatalino, magaganda pa, at talagang bagay na bagay na magiging Kalingap Angel. So, abangan po natin 'yan at talagang nakaabang-abang pa po yung mga ibang pang mga matutunghayan natin dito sa kwento ng buhay ni Eden. So, maraming salamat po at doon po sa mga sponsors na gusto magbigay ng tulong kay Eden. Maraming salamat po sa inyo. More blessings to come and to share. At sana po bigyan kayo ng magandang pangangatawan palagi para marami pa po kayong matulungan. At salamat din po kay Kuya Andy Vlogs na isa sa mga naging tulay para po mabigyan ng tulong at mabigyan po ng panibagong pag-asa at bagong buhay itong si Eden at kasama po ang kanyang pamilya. Ayan. So maraming salamat din kay Kalinga Prab, kay Kuya Val at sa buong Kalingap community sa walang sawang paglingap ng mga taong naghihirap at mabigyan po ng tulong. Ayan, doon sa mga sponsors, maraming salamat din. At dito sa mga masisipag nating mga charity vlogger at mga scouter na talagang kayo yung naging tulay para maabot yung mga tulong na ibigay doon sa mga taong karapat-dapat tulungan. So, ayan, dito sa Kalingap talagang merong mga buhay na nagbabago, merong mga taong mabibigyan ng pag-asa. Kaya suportahan po natin ang Kalingap program. Ayan. At syempre, kung hindi pa po kayo nakasupport sa YouTube channel ng ating tatay at founder ng Kalingap, please subscribe po, Val Santos Matuba.
matubang, like, share, and comment. Ayan po, at saka mag-comment kayo doon para mailabas nyo din po kung ano yung inyong mga opinion dito sa mga napapanood po nating mga iba't ibang kwento ng buhay. Suportahan din po si Ate Edna Vlog, si Kalinga Prab, ayan, at sa mga lahat ng mga vloggers ng Kalingap. At ang pinaka-importante po, wag po natin i-skip yung ads kasi sabi nga ni Kalinga Prab, isa yan sa mga pinagkukunan niya ng mga naitutulong niya doon sa mga taong nangangailangan. At si Kalinga Prab po ay hindi lang umaasa sa sponsors. Talagang yung mga kinikita niya dito sa YouTube, ayun po talaga ang mga tinutulong niya dito sa mga taong tinutulungan niya. Ayan. So, maraming salamat, at kung bago po kayo dito sa aking channel, ayan, paki-subscribe po, like, and share din po, at huwag kalimutan i-click ang bell button notification para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang mga reaction. Huwag din pong i-skip yung ads para tuloy-tuloy din po ang pagbigay natin ng tulong sa Kalingap community, lalong-lalo na po sa mga pabahay program, kasi kami po mga reactor ay kahit papaano ay gumagawa din po kami ng paraan para kahit sa konti ay makatulong din po kami sa programa ng Kalingap. So sa lahat po ng mga Kalingap vloggers, lalong-lalo na kay Kuya Bal at kay Kalingap Prab, huwag po natin i-skip yung ads hanggat maaari po. So maraming salamat, God bless, and ingat po tayong lahat.